Wala kang kwenta, Kiel. Sayang lang at pinuhay ka pa namin. Sigaw ni Mario habang inihagis ang lumang tsinelas kay Ezekiel, na noon ay 8 taong gulang pa lamang. Nanginginig sa gilid ng kusina. Yakap-yakap ang tiyan niyang kumakalam, hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa gutom. Samantala, si Delia naman na kanyang ina ay abala sa pagbubukas ng isa na namang bote ng gin habang nakasalampak sa silya. Amoy alak at sigarilyo ang buong bahay. Para nang hindi ito matatawag na bahay. Sira ang bubong, butas ang sahig, at walang ibang gamit kung hindi lumang banig at may kalderong may sunog na kanin. Maglaba ka ron sa poso, wag kang palamunin dito. Sabay tapo ni Delia ng basyo ng bote na muntikan ang tumama sa ulo ni Kiel. Hindi ito ang unang beses na naranasan niya ang ganito. Araw-araw ay tila impyerno ang tahanang iyon. Walang hapunan, walang kausap, walang yakap ng magulang. Tanging sigaw, mura, at sampal lamang ang tinatanggap niya mula sa mga ito na dapat sana'y kanyang kanlungan. Madalas siyang tumataka sa bahay tuwing gabi. Naglalakad-lakad sa paligid ng barangay habang pinagmamasdan ng ibang pamilya na sabay-sabay na kumakain. Minsan ay nauupo siya sa gilid ng kalsada at pinagmamasdan ng mga bituin. Kung may Diyos nga talaga, bakit ganito ang buhay ko? Bulong niya sa hangin habang pumapatak ang kanyang luha. Ano po bang kasalanan ko? Isang beses, hindi niya nakinaya ang gutom at naglakas loob siyang humingi ng kanin sa kapitbahay na si Aling Norma. Doon niya unang naramdaman ang hiya. Hindi dahil sa hiningi niyang pagkain, kung hindi dahil sa tingin ng mga tao sa kanya, ay para siyang salot sa lipunan. Parang wala siyang karapatang mabuhay. Bumalik siya sa kanilang bahay na bitbit ang plastik ng kanin at pritong galunggong. Ngunit ang inabutan niya ay si Mario na nagwawala. Hinahanap ang kanyang perang itinaya sa sabong na hindi nanalo. Nang makita nito si Kiel, ay agad siyang sinuntok sa balikat at pagkatapos ay sinabunutan at hinila. Lumayas kang bata ka. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami naghihirap ngayon. Nang gabing iyon, sa ilalim ng lamesa habang nakayakap sa plastik na may tirang kanin, nanalangin si Kiel. Hindi para sa sarili niya, kung hindi para sana, isang araw ay matauhan ng kanyang amatina. Sana'y maisip ng langit na hindi siya dapat parusahan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. At mula ng gabing iyon, isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi siya magiging katulad nila. Sa kabila ng gutom, pasakit at pagkalugmok, may maliit na apoy na nagsimula sa kanyang puso. Apoy na unti-unting magiging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hindi na muling bumalik sa bahay si Kiel ng gabing iyon. Sa edad na 10 taon, natutulog na siya sa waiting shed ng barangay. Ginagawang una ng kanyang lumang backpack na walang laman kung hindi sarang kwaderno at lapis. Isang umaga, habang naglalakad siya sa palengke upang maghanap ng pagkakakitaan, nadaanan niya ang isang maliit na pagawaan ng mga kahoy na lamesa at upuan. Doon niya unang nakita si Mang Victor, isang matandang panday na abalang-abala sa pagkakarpintero. Hoy, bata, anong ginagawa mo dyan? Tawag ni Mang Victor sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Kiel. Sa dami ng beses siyang pinalayas, pinagalitan at sinigawan, nasanay na siyang katakutan ng bawat pagtawag sa kanya. Yumuko siya at sumagot ng mahina. Wala po. Naghahanap lang po ng kahit anong pwedeng gawin. Kahit pagpupunas lang po ng sahig para lang po may makain ako. Napatahimik si Mang Victor sandali. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Nakita ang maruming damit, sugat sa tuhod, at butas-butas na tsinelas. Pero sa halip na itaboy, ngumiti ito sa kanya. Kung ganyan ang diskarte mo sa buhay, halika rito at tuturuan kita. Simula noon,
Si Mang Victor na ang naging liwanag sa anino ng pagkabata ni Kiel. Araw-araw, pumupunta siya sa pagawaan upang matutong gumamit ng martilyo, lagari, at barnis. Kapalit ng kanyang serbisyo, binibigyan siya ng kanin, ulam, at minsan ay pera. Sa kahoy bata, matuto kang maging matibay, sabi ni Mang Victor habang sabay silang nagpipintura ng isang upuan. Kahit anong forma, kahit anong sira, basta't may tiyaga, ay kayang ayusin. Hindi naglaon, naging abala si Kiel sa paggawa ng simpleng stool at lamesa. Hindi siya marunong magreklamo. Tiniis niya ang init, amoy ng barnis, at minsan ay ang maliit na hiwa ng lagari sa kanyang balat. Ang mahalaga sa kanya, siya ay natututo. Isang araw habang masaya siyang nagkikwento kay Mang Victor, may dumaan na lasing na lalaki sa labas ng pagawaan. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang amang si Mario. Ezekiel, galit na sabi nito. Anong ginagawa mo rito ha? Nang makita ng kanyang ama na masaya siya sa pagawaan, biglang nagdilim ang mukha nito. Nilapitan si Kiel at biglang sinampal. Akala mo ba yayaman ka? Pinapaya mo lang ako. Wala ka talagang kwentang bata. Sandali, huwag mong saktan ng bata, sabat ni Mang Victor. Teka, ano ba pakialam mo? Anak ko yan. Wala kang karapatang mangialam ha, tanda. Walang nagawa si Kiel nang kalat ka rin siya pauwi. At pagdating sa bahay, hindi lang salita ang tinanggap niya, kung hindi sinturon at sampal, at isang malamig na sulyap mula sa kanyang inang tahimik lamang sa isang sulok. Hawak na naman ang bote ng alak. Kinagabihan, habang ina-apply niya ng yelo ang kanyang pisngi, tumungaw siya sa butas ng dingding. Tanaw niya ang liwanag mula sa pagawaan ni Mang Victor. At doon niya pinangako sa kanyang sarili. Hindi ako titigil, kahit pa ulit-ulit akong ibagsak, babangon pa rin ako. Makalipas ang isang linggo, tuluyan nang iniwan ni Kiel ang tahanang minsang naging bilangguan ng kanyang kabataan. Wala siyang dala kung hindi ang ilang gamit na ibinigay ni Mang Victor. Isang lumang backpack, martilyo, at kaunting baon. Walang luha sa kanyang pag-alis dahil matagal na ring tuyo ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Sa mura niyang edad, ay natuto siyang magsikap sa buhay. Hanggang sa umabot siya ng 16. Natuto si Kiel na mamuhay sa kalye. Naranasan niyang matulog sa ilalim ng overpass, namamalimos sa tapat ng simbahan, at kumakain ng tirang pagkain mula sa mga karinderya. Ngunit hindi kailanman sumagi sa isip niyang magnakaw. Kung may natutunan siya mula sa mga palo ng buhay, iyon ay ang panindigan ng sarili, kahit pagutom na gutom na, at kahit pa walang-wala. Lumipas pa ang 2 taon, 18 anyos na siya. Sa isang pagkakataon, napadaan siya sa isang construction site. Nagtanong siya kung may kailangan bang katulong. Napagkamalan siyang menor de edad, kaya't ayaw siyang tanggapin. Ngunit nang makita ng forma ng kanyang determinasyon, binigyan siya ng pagkakataon bilang tagabitbit ng hollow blocks. Pagkatapos ng bawat trabaho, hindi niya kaagad ginagastos ang kanyang kita. Inilalagay niya ito sa isang lumang lata ng gatas na merong takip. Araw-araw, tinitiis niya ang init, ang alikabok, ang pangutya ng ibang trabahador. Yayaman ka ba dyan, batang yagit? Ngunit hindi siya sumasagot. Sa halip, mas pinagbubuti niya ang kanyang pagtatrabaho. Napakasipag kasi niya, kaya palagi siyang inaasar ng kanyang mga katrabaho. Sa gabi, nagbabasa siya ng mga lumang libro na napulot mula sa junk shop. May isa siyang librong paulit-ulit niyang binabalikan. Ito ay ang Success Through Hard Work. Kahit punit-punit na at kulang-kulang ang pahina, bawat pangungusap nito ay itinatanim niya sa kanyang puso at isipan. Minsan, nakasalubong niya si Laika, kaklase niya noon sa elementary. Nagtataka siya sapagkat nakilala siya nito kaagad sa kabila ng dumi at pawis. Kiel? Tanong ni Laika. Gulat at may pag-aalala. Ikaw na ba yan?
Ngumiti lamang siya. Oo, buhay pa. Kahit madalas gusto ko na sanang sumuko. Naluwa si Laika. Inalok siya nito ng pagkain at sabay silang naupo sa tapat ng simbahan. Doon niya naikwento ang lahat ng pinagdaanan niya. Hindi para humingi ng awa, kung hindi para ipakita na kaya niyang tumindig. Magaling ka sa math noon, hindi ba? Sabi ni Laika. Nag-aaral ako sa scholarship program ng isang NGO. Baka pwede kang mag-apply. Parang may ilaw na biglang sumindi sa isip ni Kel. Kinabukasan, sinamahan siya ni Laika sa opisina ng NGO. Isang linggo ang lumipas, tinanggap siya bilang scholar sa Alternative Learning System. Muli siyang nabigyan ng pagkakataong bumalik sa eskwelahan. Sa loob ng 3 taon, pinagsabay niya ang pagiging construction helper at ALS student. Madalas siyang inaantok sa klase. Madalas ay wala siyang baon, ngunit hindi kailanman siya lumiban. At sa araw ng kanyang pagtatapos, si Mang Victor at si Laika ang naroon. May hawak na simpleng karatula. Ang batang itinakwil, ngayon ay taas noong nagtapos. Hindi niya maaalis ang ngiti sa kanyang labi. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa wakas, nararamdaman na niya ang init ng araw matapos ang mahabang gabi. At sa edad na 21, tinahak ni Kiel ang landas ng kolehiyo gamit ang buong lakas ng loob at pati na rin kanyang sipag. Sa tulong ng full scholarship mula sa parehong NGO na tumulong sa kanya sa ALS, nakapasok siya sa kursong entrepreneurship sa isang pampublikong universidad. Bagamat may libreng tuition, siya pa rin ang gumagasto sa kanyang pamasahe, proyekto at pati na rin kanyang pagkain. Kaya't kahit pagod mula sa klase, patuloy siyang nagtatrabaho sa hapon bilang tagabuhat ng kahoy sa isang warehouse at tagalinis sa isang maliit na printing shop tuwing Sabado at Linggo. Walang gala, walang barkada, wala ring gadgets tulad ng ibang estudyante. Ngunit hindi siya kailanman nainis. Sa halip, mas nagsumikap siyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Paborito siya ng kanyang mga professor. Hindi dahil sa kanyang talino lang, kung hindi dahil sa kanyang dedikasyon. Laging maaga, laging handa, at laging may ngiti sa kabila ng hirap. Sa isang seminar sa eskwelahan patungkol sa small business development, muling nabuhay sa alaala niya si Mang Victor. Naisip ni Kel, paano kaya kung gumawa ako ng sarili kong furniture brand? Gawa mula sa kalye, para sa masa. Gamit ang kaunting ipon at mga patapong kahoy mula sa construction site, nagsimula siyang gumawa ng mga simpleng upuan at lamesa. Inilako niya ito online. Pinost sa Facebook gamit ang borrowed phone ni Laika, na ngayon ay naging isa niyang matalik na kaibigan at unofficial secretary. Bumili si Laika ng isang maliit na mesa na ginawa niya at ipinost sa social media. Ilang araw lang, may nag-message ng bulk order ng 10 upuan para sa isang coffee shop. Sunod-sunod na ang inquiry. Sa unang pagkakataon, kumita siya ng higit 1,000 piso sa isang araw. Pinangalanan niya ang kanyang maliit na business na Kahoy ni Kiel. Sa ika-4 na taon ng kanyang kolehiyo, sa edad na 24, nagtapos siya bilang cum laude. Sa kanyang pagtatapos, wala pa ring magulang na naroon para sa kanya. Ngunit naroon si Laika, si Mang Victor, at ang ilan niyang guro. Lahat ay lumuluhang proud sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, patuloy na lumago ang kanyang negosyo. Kumuha ng 2 tauhan at bumili ng mas maayos na gamit para sa produksyon. Sa tulong ng mga kaklase sa universidad, nakapasok ang kanyang mga produkto sa ilang lokal na tindahan. Pero kahit tagumpay na siya, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga magulang. Tahimik siyang nagpapadala ng pera buwan-buwan sa pamamagitan ng kapitbahay. Hindi niya nilalagyan ng pangalan, ngunit alam ng mga ito kung kanino galing iyon. Imbes na magpasalamat, ipinagyayabang pa ng kanyang ama sa sabungan at ang inay pinambibili ng alak ang kanyang pinaghihirapan. Minsan, nakarating sa social media ang balitang ang mga magulang ni Kiel ay naghihirap. May nagsabing masama raw siyang anak dahil hindi raw tinutulungan ang sariling magulang. Kahit siya ay may kaya naman sa buhay.
Tahimik lamang si Kiel. Dahil sa likod ng pananahimik na yon, may kirot at hapdi. Pero higit sa lahat, may katotohanan na hindi alam ng marami. Sa likod ng bawat ngiti ni Kiel sa kamera, tuwing siya iniimbitahan sa mga business forums o entrepreneur awards, may kirot na hindi niya kailanman inilalahad sa publiko. Alam niyang ang mga mata ng mga tao ay puno ng paghanga sa kanyang tagumpay. Ngunit sa mga taong dapat sana'y unang magdiwang sa kanyang pag-angat, ang kanyang mga magulang, wala ni katiting na papuri sa kanya. Isang gabi, habang binabasa niya ang mga mensahe ng customer sa Facebook page ng kanyang furniture shop, may isang post na bigla na lamang nag-viral sa barangay group. Si Ezekiel Ramos, yumaman pero iniwan ng mga magulang niyang naghihirap. Isa siyang anak ng demonyo. Ito ang nakasulat doon. May kalakip na litrato ang post. Si Mario ang kanyang ama. Lasing, nakaupo sa tabi ng kalsada. Nakayapak at hawak ang panabong na manok. Katabi naman ito si Delia na mukhang wala ng malay. Tila lasing rin at hindi makausap. Wala talagang iya ang batang yon. Nabasa niyang komento ng isa sa kanyang tiyuhin. Ang laki na nakita pero hindi man lamang mapagawa ang bahay ng kanyang mga magulang. Pweh, mas inuna pa ang negosyo. Dagdag pa nito. Dahil doon, ay nag-init nga talaga ang tenga ni Kiel. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na buwan-buwan siyang nagpapadala. Na ang ipinapadala niyang pera ay nilulustay lamang sa sabong at alak ng mga ito. Na ilang beses na siyang nagtangkang ipaayos ang bahay. Pero palaging sinisira ni Mario para muling makapanghingi. Pero nanahimik pa rin siya. Tulad ng dati, mas piniling manahimik kaysa makipagsagutan. Hindi mo na sila responsibilidad, Kiel. Payo ni Laika. Ginawa mo na ang bahagi mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat. Ngunit mahirap alisin ang bigat sa kanyang dibdib. Ilang linggo ang lumipas. Isang tawag ang natanggap ni Kiel mula sa kapitan ng kanilang barangay. Ezekiel, sabi ng matanda sa kabilang linya. Si Mang Mario, nasa ospital. Hirap huminga at sinugod ng mga tanod. Wala kaming makontak kung hindi ikaw lang. Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso ng ilang segundo. Nang dumating siya sa ospital, nakita niya ang dating kinakatakutan niyang ama. Payat na ito, nanghihina, may tubo sa ilong, at halos hindi na makagalaw. Ayon sa doktor, malubha na ang sakit nito sa baga, dulot ng matagal na paninigarilyo. Hindi na rin ito nakapagsasalita ng maayos. Tahimik lamang si Kiel, habang hawak ang kamay ng amang dating nananakit sa kanya. Naluha siya, pero hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa isang lungkot na matagal na niyang itinago. Ang pag-asang sana, kahit minsan, may yakap siyang natanggap sa kanyang ama. Ilang araw pa ang lumipas, pumanaw na si Mang Mario. Sa burol, ilang tao lamang ang dumalo. Hindi umiyak si Kiel, ngunit habang ibinababa ang kabaong sa lupa, bulong niya. Tay, hindi niyo ako minahal, pero ni minsan, hindi ko po kayo pinabayaan. Hindi alam ng mga tao, si Kiel pa rin ang nagbayad ng lahat. Siya rin ang nagpaayos ng puntod, pero sa kabila ng lahat, siya pa rin ang tinawag ng iba na masamang anak. Sa kanyang puso, ay merong sumisigaw na tanong. Kailan ba matatanggap ng mundo ang katotohanang hindi lahat ng magulang ay maputi? Makalipas lamang ang 2 buwan matapos ilibing si Mario. Isang tawag na naman ang gumising kay Kiel mula sa kalagitnaan ng gabi. Si Nanay Delia mo, sinugod sa ospital. Bumagsak habang naglalakad. Hindi na makausap. Ang sabi ng mga doktor, liver failure daw. Tahimik lamang si Kiel sa kabilang linya. Hawak niya ang telepono pero ang isip niya ay parang lumulutang. Hindi na siya nagtanong pa. Alam na niya ang dahilan. Ilang taon nang palaging hawak ni Delia ang bote, imbes na ang anak. Ilang ulit na mas pinili ang lason sa katawan, kaysa yakapin siya na nagmamakaawang mapansin man lamang. Nagmamadaling bumiyahe si Kiel mula sa Maynila pauwi sa kanilang probinsya. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Aling Delia.
Nakahiga sa kama, payat, at wala nang kinang ang mga mata. Naka-oxygen ito, tila naghihintay na lamang ng wakas. Sa tabi ng kama, wala ni isang kamag-anak, tanging nurse lamang ang nagbabantay. Lumapit si Kiel, inabot ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Tahimik, walang boses, walang pagsisisi sa mukha ni Aling Delia. Sa halip, tila may takot, tila may mga salitang hindi niya masambit-sambit. Mahal pa rin kita, Nay. Bulong niya habang pinupunasan ng pawisang noon ng ina. Kahit kailan, hindi ko kayang pagbuhatan kayo ng kamay. Kahit kailan, hindi ko po kayo isinumpa. Pero sa bawat gabing ako'y mag-isa, hiniling kong sana, kahit minsan ay yakapin niyo man lamang po ako. Tumulo ang isang patak na luha mula sa gilid ng mga mata ni Aling Delia. Hindi siya nakapagsalita. Ang huling narinig ni Kiel ay isang impit na higbi bago tuluyang bumagsak ang monitor ng ECG. Wala pa rin nagpuntang kamag-anak sa burol. Wala ring kapitbahay na nagabot ng dasal o bulaklak. At sa kabila ng katahimikan ng burol, umalingungaw sa isipan ni Kiel ang boses ng ina noong bata pa siya. Kung hindi sana dahil sa'yo, hindi kami naghirap. Ngunit ngayon, sa huling sandali ng kanyang ina, si Kiel pa rin ang siyang tumapos sa lahat ng gastusin. Siya ang nagpalibing, nagpaayos ng puntod, at nagbigay ng desenteng paalam sa babaeng minsan hindi niya nakitang umiti sa kanya, at ni minsan ay parang hindi siya minahal. Habang nakatayo siya sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang, maigpit niyang hawak ang rosas na pula. Malamig ang hangin. Katahimikan ang bumabalot sa paligid. Wala ni isang tao. Tanging siya lamang, ang lupa at ang gunita ng kahapon. Hindi ko man kayo minahal sa paraang ginusto nyo. Minahal ko pa rin po kayo ng higit sa lahat. Sa paraang alam ko. Hindi ko man po naranasan ang maging anak sa inyo. Kinampanan ko pa rin po ang pagiging anak ko hanggang dulo. Ipinitik niya ang rosa sa ibabaw ng puntod. At sa uling sulyap, ay kanyang sinabi, sa puntod na ito, dito ko rin ililibing ang lahat ng sakit. Paalam, Nay. Paalam, Tay. Maayos na libingan na lamang ang maiaalay ko po sa inyo. Huli man, pero sana ay dito po kayo matahimik. Napakapit siya sa gilid ng puntod ni Mario. Kahit kailan, hindi ko po kayo kinamuhian. Tinuruan niyo akong maging matatag. Tinuruan niyo po akong hindi maging tulad ninyo. Bumaling siya ng tingin at tumingin naman sa puntod ni Delia. Nay, hindi ko po alam kung kailan niyo ako minahal. O kung minahal niyo ba talaga ako kahit konti. Pero kahit ganoon po, hindi ko po pinalitan ang apelyido ko. Dala ko pa rin po ang pangalang ibinigay niyo sa akin. Tumingala si Kiel. Napapikit habang dinadalangin sa hangin ang lahat ng sakit na ayaw na niyang buhatin pa. Lahat ng taong hindi nakakaalam sa totoo, galit na galit sa akin. Iniisip nila na masama akong anak, makasarili, pero wala silang alam. Hindi nila alam kung ilang gabi akong walang kain, habang kayo'y abala sa alak at sabo. Hindi nila alam kung ilang ulit akong umiiyak sa likod ng bahay, habang pinapahalo niyo ako. At kahit kailan, hindi nila malalaman dahil pinili ko na lamang manahimik. Huminahon siya, humugot ng malalim na hininga at dahan-dahang tumayo. Wala na akong galit. Wala na ring tanong. Ngayon, ang tanging maiaalay ko na lamang sa inyo ay kapayapaan, isang maayos na puntod, malinis na lapida, at panalangin mula sa anak ninyong kailanman ay hindi niyo po kinilala. Bago siya umalis, inilabas niya ang maliit na kahon mula sa bag. Binuksan niya ito at kinuha ang 2 larawan. Lumang kuha noong siya'y bata pa. Hawak ang lumang laruang kahoy na ibinigay noon sa kanya ni Mang Victor. Ibinaba niya ito sa puntod. Nilagyan ng maliit na bato upang hindi liparin. Hindi ko kayo pinagtabuyan, Nay, Tay. Hindi lang talaga ako ang klase ng anak na magpapaloko sa paulit-ulit na sakit. Pagkaalis niya ng sementeryo, hindi niya na muling nilingon pa ang mga puntod.
Natapos na ang kabanata ng kanyang mga malupit na magulang sa kanyang buhay. Isang taon na ang lumipas mula nang inilibing ni Kiel ang kanyang mga magulang. Tahimik ang buhay niya ngayon sa maliit ngunit matagumpay na furniture workshop na pinalago niya mula sa simpleng ideya, pawis at panalangin. Marami na siyang empleyado, mga dating batang lansangan, mga ulilang kabataan na tulad niya mas piniling lumaban kaysa sumuko. Tinuruan niya silang gumamit ng martilyo, pait, at lagari. Hindi lamang para bumuo ng muebles, kung hindi para buuin muli ang kanilang mga sarili. Lingid sa kaalaman ng karamihan, itinatag niya ang Kalinga ni Kiel Foundation. Isang programang nagbibigay ng libreng pagsasanay at hanap buhay sa mga batang galing sa mapang-abusong tahanan. Hindi ito binobroadcast sa media. Hindi niya kailangan ng palakpakan. Ang tanging nais lamang niya ay ang mailigtas ang mga katulad niyang minsan ay pinabayaan. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga buguang trainee na may hawak na kahoy, nilapitan siya ni Laika. Ngayon partner na niya sa buhay, hindi lamang sa negosyo, kung hindi pati na rin sa kanyang puso. Nakakabilib ka, Kiel. Bulong ni Laika habang iniabot ang isang basong malamig na juice. Dati-dati, hawak mo lang ay ang martilyo at may sugat ka pa. Pero ngayon, ang hawak mo na ay kinabukasan ng napakaraming kabataan. Ngumiti si Kiel. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko lang. Ginawa ko ito para siguraduhin na wala ng ibang bata na dadaan sa ganoong impyerno na mag-isa. Gusto kong malaman nila na kahit marami silang pinagdaraanan sa buhay, ay palaging merong pag-asa. Hindi mo na ba pinalikan ang mga kamag-anak mo? Yung mga kamag-anak mo na kine-question ang pagiging anak mo sa iyong mga magulang? Umiling si Kiel. Hindi na kailangan. Hindi ko sila kinamuhian. Pero hindi ko rin kailangang patunayan ng sarili ko sa mga taong pinili akong husgahan nang hindi man lamang nagtatangkang umunawa o kahit man lamang magtanong. Tahimik silang umupo sa ilalim ng puno sa likod ng pagawaan. Doon, malapit sa isang maliit na hardin, nakatayo ang dalawang simpleng marmol na lapida. Hindi ito sementeryo, kung hindi isang ala-ala. Ipinalipat ni Kiel doon ang labi ng kanyang mga magulang mula sa pampublikong sementeryo. Hindi nila ako minahal, oo, pero ako ang anak nila. Sa uli, ito lang ang kaya kong ialay, ang kapayapaan at dignidad. Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni Laika. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong larawan ng taong dati tahimik lamang sa sulok ng silid-aralan nila. Ngayon, sanay itong simbolo ng pagtitiis, tagumpay at pag-unawa. Sa uling bahagi ng kanyang lihim na journal, sinulat ni Kiel, hindi lahat ng sugat ay kailangang ipakita. May mga sakit na hindi kailanman mauunawaan ng mundo. Pero sa dulo, hindi mahalaga kung sino ang nakasakit, sapagkat ang mahalaga kung sino ang piniling hindi na manakit pa at magpatawad. Tumayo si Kiel, inalaw ang langit at ngumiti. Sa wakas wala na siyang dalang bigat, at sa katahimikan ng hapon, habang umaplos ang hangin sa kanyang muka, para bang may pabulong na tinig mula sa langit. Anak, patawad, at salamat. Napangiti na lamang si Kiel. Lumipas ang ilang buwan, ay kinasal na nga sila ni Laika. Ang babaeng ni minsan ay hindi siya iniwan. Sinamahan siya mula sa hirap hanggang sa tagumpay. Ngayon ay masaya silang magkasama. Ipinaparamdam sa isa't isa ang kanilang tunay na pagmamahalan. Katuwang na nila si Mang Victor sa kanilang negosyo. Pagamat matanda na ito, pero masaya naman itong tumutulong sa kanila. Sapagkat parang anak na rin ang turing ni Mang Victor kay Kiel. At parang ama rin naman ang turing ni Kiel kay Mang Victor. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pagtanggap sa kanya nito noon. Noong mga panahong walang-wala siya, yung mga panahong kailangan niya. Si Mang Victor ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. At ito rin ang nagturo sa kanya kung paanong kumayod sa buhay.